Matagumpay at pangkalahatang mapayapa na may tuturing ng Commission on Elections ang 8 araw na paghahain ng Certificate of Candidacy. Ito'y kahit pa may naitalang insidente ng gulo sa ilang lugar. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita, live. Angelique, naging matagumpay ang buong 8 araw ng paghahain ng kandidatura ng mga nais tumakbo sa local at national positions para sa 2025 elections. Libo-libo naman ang nagsumite ng kanilang COC. Simula October 1 hanggang 8, nasa 43,033 ang kabuoang bilang ng mga naghain ng kandidatura para sa 2025 elections. Sabi ng Commission on Elections, bagamat ganito karami ang naghain ng kandidatura sa buong bansa at may ilang mga insidente ng gulo, masasabi pa ring matagumpay at generally peaceful ang higit 1 linggong COC filing. One incident is not a reflection of the entire country. Kumbaga sa kabuuan, maliit yan na ikukumpara sa malaki. The filing of the candidacy in the entire country is so peaceful and orderly. Ang isa naman sa mga insidente na binabanggit ng COMELEC ay naging pagbarilan nga sa munisipalidad ng Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur kahapon, kung saan may ilang mga naitalang sugatan. Paliwanag ng COMELEC, nagkaroon ng gulo dahil ang akala ng mga taga-suporta ay hindi tinanggap ang COC ng nagnanais kumandidato. Pero ang totoo, ang nagsumiti kasi ng COC ay may warrant of arrest umano sa mga pulis, kaya naaresto siya ng mga pulis habang naghahain ng COC. Sinubukan namang tanggapin ng COMELEC ang kanyang COC, kaya lang ang kanyang kona na kanyang isinusumite ay blanco. Nagsimula naman umano ang barilan na mula sa private armed group ng mga kumakandidato. Kaya pinapakausap ng COMELEC sa PNP na sa panahon ng election period, bawal na ang private armed group sa mga kandidato. Alam namin ngayon kung saan namin i-deploy yung mas madaming puwersa ng PNP. Kinakailangan, tatapatan din namin, hindi lamang ng sigasig, pero tatapatan namin din ng puwersa kung kinakailangan. I am telling this to everyone, especially to the candidates with private armed groups. The COMELEC will not hesitate to use all the forces available to us, all the resources available to us, just to ensure that the voters are able to vote. May isa pa namang insidente na inisnatch naman umano ang COC ng isa pang nais kumandidato sa Himamaylan City sa Negros Occidental. Pero nakapagsumiti pa rin naman ang bagong COC ang nais tumakbo. Samantalang ngayon naman tapos na ang COC filing, panahon na para linisin ng COMELEC ang pinal na listahan para sa mga mabibilang na kandidato. Sa mga nagsumite ng kandidatura para sa pagkasenador na 184, sa ngayon 183 na lang ito dahil may isa nang nag-withdraw kahapon. Sa party list naman, sa 190 na nagsumite ay 155 lang dito ang accredited ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, hindi naman nila sasamantalahin ang pagdedeklara ng nuisance candidate sa isang aspirant kung ito ay independent lang. Bubusisiin nilang maigi ang mga dokumento na isumite ng bawat isa na naghain ng kandidatura. Ngayong araw na to po ay magsisimula na ang law department natin sa pagsala ng mga nuisance candidates. We should not easily po jump to the conclusion ay nuisance yan, ay panggulo lang yan. Not because wala po silang pangalan o maaaring lagi na lang silang tumatakbo o baka naman first time lang na tumatakbo. Hindi po yun ang indikasyon ng pagiging nuisance candidate. To me, it's really more seriousness to serve and hold public office. Ilan din naman sa ireresolba ng COMELEC ang mga partido na sobra sa 12 ang inendorsong aspirante. Sabi ng COMELEC, pag sobra sa 12 ang aspirante, otomatiko nang magiging independent ang lahat ng kanilang kandidato. Sa issue naman na may paksyon sa mga partido o kahit sa party list, ireresolba ng COMELEC sino ang totoong inendorso ng isang partido o party list. Tulad ng sa Workers' Peasant Party na nagulat ang kanilang slate na kasama pala nila si KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang partido. Naglagay po kami ng isang provision doon sa authorized signatory. Pinapatanong namin sino ang o kaninong pirma ang susundin
ng COMELEC kung sakaling merong magkaka-conflict na pirma ng CONA doon sa iisang posisyon. Angelique, sabi naman ng Commission on Elections ay nangangako sila o susubukan nila na bago matapos ang Nobyembre ay meron na silang pinal na listahan nitong ang mga kakandidato para sa 2025 elections. Samantala, in 2 weeks naman ay susubukan na rin nilang maipaskil sa kanilang website itong mga COC na inihain ng mga nais kumandidato nitong nagdaang 8 araw. Angelique. Yes, Luisa, unang tanong, dahil sa shooting incident dito sa Sharif Agwak, ay ilalagay na ba ng COMELEC ito bilang isang election hotspot? Angelique, sa ngayon ay hindi pa naman tinukoy ng COMELEC bilang election hotspot o area of concern itong Sharif Agwak dahil nga dun sa nangyaring insidente. Dahil nga tinawag na rin naman ng Philippine National Police na isolated case itong nangyari dito, ay pag-uusapan pa nila yan. Pero naka-alerto na ngayon ang COMELEC dahil nga sa nangyaring insidente doon sa mismong lugar. Angelique. Okay, nabanggit din na tatanggapin ng COC kung may nakitang seriousness to serve. Titingnan din ba ang kanilang financial capacity to launch an election campaign? Angelique, dun sa requirements ay isa naman yan sa tinitignan din para nga dun sa mga tatakbo. Pero hindi naman kailangan ay sobrang yaman. Binabanggit nga dito ng Commission on Elections na kahit nga yung mga naghain ng kandidatura ng mga nagdaang araw na may mga nakatsinelas, may mga t-shirt ay tinanggap nila yung kanilang COC at hindi naman ganun kalaki yung hinahanap na financial capacity para dito sa mga nais tumakbo bilang mga senador dahil nga ang pinakamahalaga ay yung kanilang seriousness o yung kanilang dedikasyon na magsilbi o maging public servant para sa mga Pilipino. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.